Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is May 5, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan or talakayin yung ating series ng ating devotion, tayo ay balikan muna natin yung nakaraang natapos nating series dahil meron tayong mga tao or mga bagong tagapanood ng ating talakayan sa ating devotion. So, yung tinalakay nating series na nakaraan is Renewal and Transformation in Christ. So, yung dating tayo na sagana sa flesh dito sa ating mundo at yung tayo na gumagawa ng mga kasalanan. Alam na natin yung mali yung kasalanan pero ginagawa natin ito ng pilit dahil sa kagustuhan or ikakasaya natin. So pero nung simula naman nung tayo ay napunta kay Kristo is tinalikuran na natin yung mga masama nating gawain. Tayo ay na-renew and na-transform simula nung nalaman natin, natutunan natin yung mga Word of God at sumusunod na tayo dun sa mga utos ng Panginoon sa atin. So ayun yung nakaraang series natin. So yung series na tatalakayin natin yung araw ay God's sovereignty. So yung Panginoon ay napaka-powerful na nakikita natin mga animals, mga plants, trees, yung heaven and earth is gawa yun ng Panginoon. Miski tayo mga human. So God's sovereignty na lahat napaka-powerful ng Panginoon. Nalilid niya tayo ng gamit ang kanyang Holy Spirit para tayo gabayan dito sa mundo ito. So, ang Bible verse na tatalakayin natin ngayong araw ay Romans chapter 8 verse 27 to 29. So, ang sabi dito, in Tagalog, siya na sumusuri sa mga puso ang siyang nakakaalam ng kaisipan ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay namamagitan para sa banal ayon sa kalooban ng Diyos, higit sa mananakop. Alam natin na lahat ng mga bagay ay mga lakip na gumagawa ng kabutihan nila na umiibig sa Diyos sa kanila na mga tinawag sa Diyos at sa kanyang layunin. So, para lumawak yung ating talakayan ng ating devotion or ng ating Bible verse, tayo ay dumako sa ating teaching at ang application. Ang una sa ating teaching, God lead us through the Spirit. So, yun, nililid tayo ng Panginoon. Nililid na tayo sa pamamagitan or sa way na yung Holy Spirit ay ginagabayan tayo sa pang-araw-araw natin dito sa mundo. So, ayun yung ginagawa ng paraan ng Panginoon para tayo ay maligtas dun sa mga masamang gawain. Kumbaga, ayun yung nag-guide sa atin sa pang-araw, yung Holy Spirit sa pamamagitan ng Panginoon. So, number 2, God works all things together for our God. Yung God natin, yung Father ni Jesus Christ is tinatrabaho niya lahat ng bagay para magsama-sama tayo para sa ating mga kaligtasan. So sa number 3, God conforms us to be like Christ. Ginusto ng God na tayo ay maging katulad ng ating Panginoong Kristo. Kaya siya yung ginawang modelo. Siya yung naging representative natin na dapat natin gayahin para dahil ayun yung kagustuhan ng Panginoon. Nililid niya tayo. Sa ating application, follow the Spirit. Yun, yung Holy Spirit na gumagawa sa atin sa pamamagitan ng utos ng Panginoon is sundin natin para sa kabubuti natin at hindi tayo mapunta sa mga masamang gawain. And number 2, love God. Mahalin natin ang Panginoon kagaya ng pagmamahal niya sa atin. Sobrang mahal tayo ng Panginoon kaya kailangan mahalin din natin siya. And sa last, imitate Christ. So, ayun lang po yung ating devotion ngayong araw, naway may natutunan tayo sa ating panonood at pakikinig. And ayun lang po, maraming salamat sa panonood. God bless to all.